Tulad ng Tiboli, simple rin lang ang hiling ng mga taga-Igbaras sa Iloilo. Isang kalsada na magagamit para ibaba ang kanilang mga produkto. Kalakad siguro ito. Hindi naman daw kailangan sementado. Kahit buhangin at graba lang, ayos na. Basta hindi madulas, gaya ng kanilang kalsadang pangkalabaw lang. Paano po yan pag umuulan? Nakabiyahe pa ba kayo pag umuulan? Pagbiyahe mo, Fred. Paano makapagbiyahe pag madulas yung daan? Ano po? Madulas yung daan, hindi makaakyat yung ano dito. Yung mga sasakyan. May ano naman yan, bato, di ba? May graba na yan. Ayun, kita niyo naman eh. Sa tingin niyo ba magkakaroon pa ng kalsada? Sana. 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 Ang problema, wala pera. Ha? Ang hindi nila alam, bago mag-May 2004 elections, nakakuha ang munisipyo ng pera mula sa pork barrel ni Senate President Franklin Drilon. Base sa Program of Works, dapat matapos ang kalsada sa loob lamang ng 1 buwan. Pero makalipas ang 1 taon, ito ang kalsadang sumalubong sa akin. 700,000 pesos ang inilaan na pondo para sa pagpapagawa ng kalsadang ito. Supposedly, dapat patagin ito at lalagyan ng graba at saka ng buhangin para hindi na mahirap daanan ng mga sasakyan. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon, tingnan nyo naman, wala ka namang makikitang graba, kundi ganito lang. Puro lupa. Lupa at lubak-lubak na kalsada. Supposedly sa Program of Work, 7 Ayon kay Konsehal Vicente Escorpion ng Igbaras, duda siyang may kalsadang ginawa. Ilang beses na raw niyang nakita ang lugar, pero wala siyang nasaksihang pagbabago. Lahat na pera, daso may documents na naigastos na ang pera, dapat ang project completed na. Pero pagtingin Pagtingin mo, hindi ito nagalaw ang daan na to na supposed to be sa project site, no? Maging ang municipal engineer ng Igbaras, sinabing wala siyang nalalamang materyales na dineliver para sa kalsada. Pero nang puntahan ko ang mayor ng Igbaras, iginiit niyang may pinuntahan daw ang perang inirelease sa kanya. Meron po bang na-implement na road rehabilitation sa 4 na barangay na ito o wala? Meron talaga. Meron. Oo. Ano lang po ang nangyari? Bakit ngayon tila parang wala pong ebidensya na meron pong road implementation? Kasi ganun talaga na nangyari. Every time na mayroon rainy season na mangyari, may rainy season. Oo. Ganun talaga yung road. Ano po? Nagkaganoon, parang hindi mo makita talaga yung nilagay na mga gravel and sand. Oo. Kasi naglalaglag yan eh. Oo. Oo. Sari-saring resibo ang pinakita sa akin ni Mayor Esmeralda. Resibo sa delivery ng buhangin, graba, pati resibo ng paggamit ng pison at iba pang makina. They have to move earlier. Pero nasaan ang kalsada? Kung pagbabasihan ng mga dokumento sa munisipyo, dapat daw sana 6 na araw ng dinaanan ng pison ang kalsadang ito. Kung nangyari nga talaga yun, sana wala nang mga malalaking bato tulad nito. Wala na rin sanang malalaking lubak-lubak sa kalsadang ito. Ayon kay Mayor Esmeralda, may kalsada raw na nagawa. Base sa mga resibo at dokumentong dala ni Mayor, natapos daw ito April 27, 2004. Tapos, kailan po siya nasira nung nag-rain na? Kasi May, June, July, rainy season na yun eh, dito sa amin. At saka hindi lang yan na simpleng rain lang or ulan. Oo, grabe talaga yung maulan dito sa amin. So, nung April po, maganda pa siya. Oo, maganda pa. Pero nung nag-ulan-ulan na po nung Mayo, That started na siguro nag-wash out na yung sand. na-wash Yung away gravel. na siya. Oo. Ang bilis naman po ma-wash away. Sa makatuwid, kung paniniwalaan ng katwiran ni Mayor Esmeralda, ang kalsada sa Igbaras ay nagtagal lamang ng 3 buwan dahil inanod daw ito ng malakas na ulan. Nang suriin namin ang forecast ng Pag-asa noong 2004, wala naman daw matinding bagyo na tumama sa Iloilo noong mga buwang iyon. Sa tingin niyo ba magkakaroon pa ng kalsada dito?
Depende sa pag-dumarahan ng local government. Iniimbestigahan na ng ombudsman ang umano'y ghost project na ito. Sinuspinde ng 6 na buwan ang mayor ng Igbaras. At kung totoo itong mga aligasyon na hanggang ngayon, Ayon naman kay Senate President Franklin Drilon, wala siyang alam sa naturang proyekto. Aniya, 35 million pesos ang binigay niya sa probinsya ng Iloilo mula sa kanyang pork barrel. Nag-alat lang daw siya ng pera, pero pagdating sa implementasyon, wala na siyang kinalaman pa. Ang trabaho lang naman daw kasi ng mga mambabatas ay mag-allocate ng pera at kung ano ang kahinatnan ng proyekto, di na nila problema.